Nanlumo si Melvin dahil nahulog si Marlon sa bitag ng madrasta nito at kapatid. Sa silid naman ni Marlon, napaingay siya ng maulinigan ang tinig ng isang babae. "Kuya, nandito ako para tulungan ka." Napasingap si Marlon sabay mulat ang mga mata matapos marinig ang huling sinabi ng babae sa kanyang panaginip. Pamilyar sa kanya ang tinig ng babae, ngunit hindi niya makita ang muka. Sigurado siya na part pa yon ng kanyang alaala. Ramdam pa niya hanggang ngayon ang halik sa labi ng babaeng nasa panaginip. Gulat na napalingon si Marlon sa kanyang tabi nang makarinig ng mahinang ingay ng babae. Ang akala niya na nanaginip pa rin siya nang makita ang figura ng isang babae. Nang makita ang balikat nito ay kinabahan siya. Nasa side view ang babae kaya hindi niya agad ito nakilala. Unti-unting bumalik sa isip ang nangyari kagabi. "Shucks, anong ginawa ko?" Naitanong ni Marlon sa sarili nang maramdamang wala siyang saplot, maliban sa kumot na nakatabing hanggang bewang. Unti-unting gumalaw si Melissa at humarap sa binata. Nang makitang nakatitig ito sa kanya, ay ngumiti siya. "Good morning." "Bakit nandito ka sa silid ko?" Aroganteng tanong ni Marlon kahit may hinala na siya kung ano nangyari kagabi. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Melissa at bumalatay ang sakit na nadarama sa mukha nito. "I'm sorry, nalasing na naman ako kagabi at nangyari ang hindi dapat." Naglapat ang mga labi ni Marlon at naikuyom ang kamao. Sa halip na mag-guilty o maawa sa dalaga ay uminit ang kanyang ulo. "Get out!" Nanlaki ang mga mata ni Melissa at gulat sa inasta ng binata. Hindi yun ang kanyang inaasahang sasabihin nito. Oo at hindi natuloy ang nangyari sa kanila. Pero sigurado naman siya na hindi nun isipan ng ganon. Biglang nag-ulap ang kanyang mga mata at mabagal na bumangon. Paano naman kasi halos ayaw siyang tigilan ni Del kagabi. Nagbuga ng hangin sa bibig si Marlon. Hinintay niyang makapagbihis ng damit si Melissa bago pinindot ang button na nasa tabi ng kanyang hinihigaan. "I'm sorry, pero ikaw nagsimula kagabi ng halik at nadarang ako." May kasamang panunumbat na sabi ni Melissa. Iniwas ni Marlon ang tingin sa babae. Nang tumulo na ang mga luha nito. Humahangos naman na pumasok si Dang sa silid ng binata. Ngayon lang kasi ginamit ng lalaki ang button kaya kinabahan siya at nakalimutan na kumatok sa pintuan. Sorry, may ibang tao po pala dito." Nag-angat na mukha si Dang nang walang tugon na marinig mula sa dalawa. Natahimik din siya nang mapansin na tahimik na lumuluha ang babae. At si Marlon, ayun, mukhang bubuga ng apoy sa itsura nito ngayon. "Tawagin mo si Jomar!" Maging si Dang natakot sa galit na tinig ng lalaki. Mabilis siyang lumabas at sinunod ito. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Rochelle. Dumiretso na ng pasok si Rochelle sa silid ni Marlon. Panaag sa kanyang mukha ang pag-aalala nang makita si Melissa na umiiyak. "Iha, anong ginagawa mo dito at bakit ka umiiyak?" "Lumabas po muna kayo." Malamig na pakiusap ni Marlon sa ginang. Wala siya sa mood na magpanggap na mabait ngayon. "Marlon, anak, anong ginawa mo kay Melissa? Saka bakit siya umiiyak?" Mahinahong tanong ni Rochelle. Lalapitan sana niya ito upang pakalmahin. Ngunit naudlot nang makita ang talim ng tingin nito sa kanya. "Ilabas mo ang babae niyan dito ngayon din!" Matigas na sabi ni Marlon. "Marlon!" Hindi makapaniwalang sita niya sa binata na nagtaas pa ito ng boses. "What's wrong with you? Hindi ka dapat ganyan kay Melissa. Besides, dapat kang humingi ng apologies. Dahil hindi mapagkailang may nangyari sa inyo kagabi." Napahawak si Marlon sa kanyang ulo dahil sumidhi ang sakit nun. Kailangan niya ang kanyang gamot at na kay Jomar yun. Humahangos na pumasok si Jomar sa silid ng binata at galing pa siya sa garahe. "Sir, pinatawag niyo daw po ako? Palabasin mo muna sila." Nakayuko ang ulo ni Marlon at ayaw niyang makita ang dalawang babae. "What? Pati ako'y pinapalabas mo, Marlon?" Halos mag-hysterical na si Rochelle at nagmumukhang wala siyang halaga sa binata. "Madam, lumabas po muna kayo at mukhang wala sa mood si Sir Marlon." Pakiusap ni Jomar. "No! Ikaw ang dapat lumabas at kailangan ko siyang makausap na masinsinan." Pagmamatigas ni Rochelle. Napakamot sa ulo si Jomar at hindi alam paano palalabasin ng ginang.
I said get out! Natigalgal si Rochelle nang dumagundong ang malakas na boses ni Marlon sa apat na sulok ng silid nito. Kinakabahan na napahawak si Melissa sa braso ni Rochelle. Bigla siya natakot sa nakikitang galit sa mukha ni Marlon. Tita, ang mabuti pa lumabas na muna tayo. Umiyak si Rochelle at ipinakita sa binata na nasaktan siya ng husto. Napabuga ng hangin sa bibig si Marlon nang wala ng dalawa. Agad na dinukot ni Jomar ang gamot na nasa bulsa upang mapainom ang binata. Wala pa itong kain pero gusto na nitong uminom ng gamot. Nag-aalala siya ng husto at mukhang namumutla ito. Tawagan mo si Melvin. Bumalik na sa normal ang kanyang paghinga pero mainit pa rin ang ulo. Ano ng balita? Gising na ba si Marlon? Tanong agad ni Melvin pagkasagot sa tawag. Ako to, sabi ni Marlon. Napabuntong hininga si Melvin nang marinig ang boses ni Marlon. May pagagawa ako sa iyo. Alamin mo kung sinong tumikhim sa alak na to ng gabing yun. Mabilis na inilista ni Melvin ang brand ng alak na binanggit ni Marlon. Nahulaan niyang mamahaling alak yon at iilan lang ang naglalakas loob na tikman ang naturang wine dahil sa presyo nun. Pagkababa sa tawagan ay muling napahiga si Marlon. Ilang sandali pa nagpatulong siya kay Jomar na makababa ng kama upang pumunta ng banyo. Hindi mapagkakailang nakailang round ang mga ito kagabi kasama si Melissa dahil nga sa amoy ng kama ng amo. Ano na ang gagawin mo ngayon, sir? Baka mabuntis ang babaeng yun. Sandaling tumigil sa paghakbang si Marlon habang nakaalalay sa kanya si Jomar. Alam niyang natuloy ang pag-angkin niya kay Melissa dahil ito ang nangahas pero wala siyang matandaan na nakatapos sila. Ihanda mo ang sasakyan pagkatapos kong maligo at sa labas tayo kakain. Natuwa si Jomar at sa labas sila kakain. Nababahala kasi siya at baka makakain din siya ng may laso na pagkain. Naiinip na naghintay sina Rochelle at Melissa sa sala hanggang sa makalabas si Marlon. Duda na talaga siya na mahina pa rin ito. Nagpupuyos sa galit ang kanyang kalooban dahil napahiya kanina. Pero kailangan niyang magpakahinahon. Ayoko muna pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa atin, Miss Melissa. Kung sakaling magbunga nangyari sa atin, hindi ko yung tatalikuran. Ramdam ni Melissa na parang napilitan lamang ang binata. Iho, hindi ba dapat itakda na kasal niyo bago pa siya mabuntis? Isa pa, ito na rin ang hinihintay mo noon pa, ang magkaroon ng sariling pamilya upang makaupo ka na bilang chairman ng kumpanya. Napaisip si Marlon. Naitanong sa sarili kung bakit gugustuhin na nitong mapunta sa kanya ang ganong posisyon. Ano pinag-uusapan niyo, ma'am? Halatang inaantok pa si Dale na lumapit sa ina. About Melissa and your brother. Dapat na maikasal na sila dahil may nangyari na naman sa kanila. What? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Marlon sa dalawa at nagtagal sa kapatid. Kuya, dapat mag-celebrate tayo sa bago mong achievement. Ang akala ko noon ay maapektuhan din ang iyong, alam mo na. Nanatiling formal ang aura ng mukha ni Marlon. Alam niyang natutuwa ang kapatid pero insulto yun para sa kanya. Pagtingin naman niya kay Melissa, halatang nahihiya ito at namula pa ang pisngi. Tama ang iyong kapatid, iho. Panggagatong ni Rochelle. Marlon, saan ka pupunta? Habol ni Melissa. Gusto ko mapag-isa. Mabilis na sinalubong ni Jomar ang amo upang mailabas ito ng pintuan. Marlon, hindi ka maaaring umalis. Hindi ka pa nakakainom ng gamot. Patakbong lumapit si Rochelle sa binata. Dala ko ang gamot at huwag niyo na akong hintayin dahil sa labas ako kakain. Pipigilan pa sana ni Rochelle ang binata ngunit hinahawakan siya sa braso ng anak at tumiling ito. Hayaan na natin siya. Sigurado namang mabubuntis si Melissa at wala siyang magagawa kundi ang pakasalan to. Nakangising pinakalma ni Dale ang ina. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Melissa sa mag-ina. Hindi niya kayang salubungin ang nakakapasong titig ni Dale na may kasamang pagnanasa. Sa kumpanya, pasimpleng pumasok si Melvin sa opisina ni Marlon bilang isang janitor. Walang dapat makakilala sa kanya o kung maaari, walang makakita sa kanyang pagpasok doon. Hindi na nagulat si Marlon nang may pumasok. Sadyang wala pa ang kanyang assistant dahil napaaga ang kanyang pasok. Good morning, sir. Balita ko may nangyari sa inyo ni Melissa. Bungad na tanong ni Melvin. Huwag na siya ang pag-usapan natin. Gusto ko malaman kung sino ang nasa list ng gabing yun.
at uminom ng mamahaling alak. Inilabas ni Melvin ang laman ng folder na kanyang dala. Ang card na to ang isa sa gamit na naiwan noon sa room kung saan ka nagstay. Si Jomar mismo nakakuha nito noon nang linisan niyang naturang silid. Salubong ang mga kilay habang binabasa ang pangalan sa card. Justin Basco? Yes, sir. Pero ayon sa bartender, isang babae ang uminom at gamit ang card na to sa pagbayad. Napaisip si Marlon at pamilyar sa kanya ang apelyido ng lalaki. Nakatakda po siyang ikasal sa kapatid ni Melissa. Isa pa, sa nalaman ko, kamag-anak siya ni Rochelle. Lalong nahulog sa malalim na pag-iisip si Marlon. Unti-unting lumilinaw na sa kanya ang lahat. Pero kung si Melissa nga ang babaeng nakasama niya noon, kasabwat ito ng kanyang madrasta at kapatid. Pero ang unang naging girlfriend ni Justin, ang pinsan ng kapatid. 6 years ago, sa Italy siya nanirahan. At yun ang dahilan kung bakit sa kapatid na si Melissa ikakasal si Justin. Pagpapatuloy na paglalahad ni Melvin sa information. Napataas sa mga kilay ni Marlon. Mukhang tama ang ginawa niyang pag-hard sa magpinsan. Hindi man siya makakaalala ngayon, ngunit abot kamay niya naman ang mga taong maaaring makatulong upang mahuli ang tunay na salarin. Gusto kong imbestigahan mo ang dalawang pamilyang to. Tukoy ni Marlon sa pamilya ni Justin nila Melissa. Masusunod po, sir. Pagkalikom sa laman ng folder, umalis din agad si Melvin. Pagdating ni John ay may masamang balita agad itong dala. Ang assistant ni Marlon. Sir, naririnig ko pong pinag-uusapan ng ilan ang tungkol sa inyong status. Kung ikaw ba daw ay nararapat pa rin sa iyong posisyon ngayon dahil may amnesia ka. Naisip din nila na si Sir Dale ang ilagay sa posisyon ng chairman kapag nag-asawa na to. Napatiimbagang si Marlon. Alam naman niya ang ganong issue at tama nga si Rochelle. Hindi mapigilan ng mga board members at shareholders na pag-usapan ang kanyang kalagayan ngayon. Alam niyang hindi lang dahil nababahala ang mga ito na bumagsak ang kumpanya kapag siya ang namahala. May amnesia lamang siya at hindi bobo. Alamin mo ang pangalan ng mga taong nagpapakalat ng hindi magandang balita laban sa akin. Napalunok ng sariling laway si John. Iba talaga ang ugali ng lalaki. Hindi niya alam kung paano nakatagal ang kaibigang si Jukes dito noon. Kahit pagod, pumasok si Melissa sa opisina. Nagkaroon ng problema ang team niya at kailangan niyang isupervise sa mga ito. Isa pa, kailangan niya rin pumunta sa kumpanya nila Marlon. Nabalitaan ni Ashley ang nangyari sa team ng pinsan at napataas kilay siya nang makaharap si Melissa. Pumapayag na ako na ideas mo na ang gagamitin natin sa project na gagawin. Tonong napipilitan lamang si Melissa. Ikaw na bahala sa final touch kung ganun. Diskumpiyado pa rin si Ashley. Yes. Napatitig si Ashley sa pinsan. Napansin niyang napahawak ito sa kanyang leeg, kaya napatitig siya ron. Pasensya na ako, medyo wala akong energy ngayon. Pinagod kasi ako ng husto ni Marlon kagabi. Pinaasan lang ni Ashley ng kilay ang pinsan. Wala naman siyang pakialam sa relasyon ng dalawa. Pero nayayabangan kasi siya sa dalawang pinsan. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang may kumatok. Pinapatawag kayo ni Sir Marlon. Mabilis na inayos ni Melissa ang sarili nito. Gusto ni Ashley at talagang nagpaganda pa ito. Mapula na ang labi ngunit naglagay muli ng lipstick. Walang salitang tumayo siya at hindi na ito hinintay. Inis na nagmadali si Melissa at hinabol si Ashley. Come in. Hindi tumitingin sa pintuan na pinapasok ni Marlon ang mga kumakatok. Good afternoon, sir. Pinatawag mo daw po kami? Bati ni Ashley. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Marlon at ninamnam ang tinig ng babaeng bagong pasok. Inaalala kung saan unang narinig ang tinig na yon. Marlon, kumusta na pakiramdam mo? Biglang nasira ang concentration ni Marlon nang marinig ang ikalawang boses ng babae. Pagangat niya ng ulo, nasa harapan na niya si Melissa at si Ashley na natiling nakatayo lang sa gilid ng lamesa. Kanina pa sana kita pupuntahan dito upang kamustahin ka. Kumain ka na ba at nakainom ng gamot? Tanong muli ni Melissa. Hinayaan lang ni Marlon magsalita si Melissa. Tumingin siya kay Ashley at nahuli niyang napaismi dito. Mabilis na ibinalik sa normal ni Ashley ang oras sa mukha at ngumiti kay Marlon. Ang pogi talaga ng binata.
Ngayon niya nasabing kamukha ito ng kanyang kambal. Pero imposible naman na ito ang lalaking nakainig niya ng gabing yun. Hindi naman siguro ito maliligaw sa isang silid lang. Maupo kayo. Gustong matawa muli ni Ashley dahil todo papansin ang pinsan sa lalaki. Ngunit hindi ito pinapansin o sinasagot. Kahit naiinis, ngumiti pa rin si Melissa kay Marlon at Ashley bago umupo sa tabi ng pinsan. Mataman na tinitigan ni Marlon ang dalawang babaeng kaharap. May similarities ang dalawa, ngunit magkaiba ang aking ganda. Pinatawag niya lang naman ang mga ito upang alamin ang estado ng project na hawak ng mga ito. Sa bahay nila Ashley, puspusan ang research ng magkapatid sa mga taong may kapansanan. Napapagod na tumayo si Nida at iniwan ang kambal sa harap ng laptop nang may nag-doorbell. Sumasakit na kasi ang mata niya kakatutok sa laptop, pero ang kambal parang baliwala lang. Hello? Napanganga si Nida nang bumungad sa kanya ang mukha ng gwapong lalaki. Naisip kong bisitahin ang kambal at isama na rin sa pamamasyal. Napakurap si Nida nang marinig ang malinaw na boses ng kaharap. Biglang lumambot kasi yon. Natawa si Vina sa nakikitang reaksyon sa mukha ng yaya ng kambal. Mukhang hindi siya nito kakilala dahil iba ang pormahan niya ngayon. Gusto niya kasing magpakatatay sa dalawang bata. Ay, kayo po pala, Miss Vina. Pasok po at baka matulungan mo kami sa aming ginagawa. Hinila pa ni Nida ang kami ng bakla. Hello, kids! Nagagalak na bati ni Vina. Papi! Magkapanabay na tumayo ang dalawa at yumakap sa bagong dating. Nakangiting gumanti ng yakap si Vina. Papi, I saw our dad! Pagbibida ni Jello. Really? Who and where is he? Maging si Vina ay nasabi. Gusto niya tuloy magtampo sa kaibigan at walang sinasabi sa kanya tungkol dito. Yes, pero hindi po namin alam ang pangalan at kung saan na siya. Lumaylay ang kanang balikat ni Vina pagkarinig sa sinabi ni Jello. Ang akala pa naman niya ay natigil siya sa kanyang iniisip nang mapatitig sa isang drawing sa bond paper. Si Jello nag-drawing yan, Miss Vina. Proud na pagbibida ni Nida nang mapansin kung saan nakatitig ang bakla. Siya po ang daddy namin. Taas na upang sabi ni Jello. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Vina sa drawing at kay Gabi na katabi lang din ni Jello. Namangha siya hindi dahil sa galing ng drawing ng bata at kamukha nga ni Gabi ang lalaki. Paano naman kasi kilala niya ang nasa drawing at nakaupo pa sa wheelchair. Nakita po kasi ni Jello ang lalaking yan nung magpunta kami sa beach, Miss Vina. Paliwanag ni Nida. Are you sure na yan talagang lalaking nakita nyo? Kinakabahang tanong ni Vina. Opo, kawawa po siya at hindi makatayo. Sayang lang at hindi siya nakita nila mami at kuya. Umupo si Vina at dinampot ang papel. Inilapit niya yon sa kanyang mukha at pinakatitigan ng drawing. Alam niyang talentado sa arts si Jello katulad ng ina nito, pero mukhang nalagpasan nito ang galing ng ina. Buhay na buhay ang nasa drawing at kuhang-kuha ang mukha ng isang gwapo, ngunit matapang ang aura, kahit may kapansanan pa ito. Pwede niyang sabihin kamukha lamang yun ni Marlon, pero hindi naman siguro coincidence na nakaupo lang din sa wheelchair ang lalaking nakita ni Jello. Kaya pala habang tumatagal, parang pamilyar sa akin kung sino kamukha niyo. Kilala mo po siya? Napakurap si Vina nang sabay na nagsalita ang kambal at yaya nito. Hindi niya namalayang na isatinig pala niya ang laman ng kanyang isipan. Pareho talaga ng kulay sa mata ni Marlon. Papi, please, tell us where we can find him. Pilit na tanong ni Jello. Teka, let me think first. Itinas ni Vina ang kanang kamay at huminga ng malalim. Nawiwindang siya sa mga natuklasan ngayon. Kahit hindi pa naman kumpirmado, malakas ang kutob niya. Lalo at si Marlon ang may-ari ng naturang hotel. Papi, you know him, right? Pangungulit ni Jello. Mabilis na sumalampak ng upo si Vina sa sahig at hinawakan ng sabay sa kamay ang dalawa. Yes, pero hindi mo na dapat malaman ng mami mong tungkol dito. Hindi lang ordinaryong mamamayan niyang tatay niyo. Kung siya nga talaga, kailangan muna nating makasiguro. Sabay na tumango ang kambal. Nang tumingin si Vina kay Nida, tumango rin ito habang tikom ang bibig. Gusto ko rin siyang makita. Excited,
si Gabby at natuwa dahil sa wakas nahanap na nila ang nasa drawing. Nagbago ang isip ni Vina kung saan dadalhin ang kambal. Inalam niya kung saan madalas kumakain ngayon si Marlon. Ayos lang na gumastos siya sa isang mamahaling restaurant. Ang mahalaga, mapaglapit niya ang kambal sa lalaki. Makikita nga kaya ni Gabby at Jello ang kanilang ama? Ano kaya magiging reaksyon ni Marlon?